Naisip ni Chi Fei na may monster realm nga raw na nasa ilalim ng pamamahala ng Mercenary Association. Nabalitaan nga raw niya na mortal na kaaway ng mga halimaw na matatagpuan doon ang mga halimaw na nakatira sa mga monster caves. Sinabihan muli ng Wasp King si Chi Fei nang wala nga raw itong dapat ipag-alala dahil kakampi nga raw siya ng mga ito. Tinanong naman ng ating bida ang Wasp King kung ano raw ang ibig sabihin ng mga sinabi nito. Bakit nga raw siya nito pinipigilan na magpunta sa Imperial Capital? Sumagot ang Wasp King na kaya niya raw pinipigilan ang kanyang Master Zoufan ay para na rin sa sarili nitong kaligtasan. Sinabi rin ng Wasp King na mukhang hindi pa nga raw alam ng ating bida ang totoong layunin ng walang hiyang si Sheng An sa pagpunta nito noon sa Monster Realm kung nasaan sila ngayon. Mukhang maging si Mr. Chi Fei nga raw ay hindi rin alam ang totoong dahilan. Sinabi ni Chi Fei na tama nga raw ang Wasp King. Naguguluhan pa rin daw siya kung ano ba talaga ang totoong layunin ng pagpunta doon ng walang hiyang si Sheng An. Noon nga raw ay napakarami ring Monster King level monsters ang kalahok sa ginawa nitong operasyon. Mukhang nakipagtulungan nga raw si Sheng An sa mga high-level Monster King para matalo ang isang nakakakilabot na halimaw. Sinabi ng Wasp King na hindi nga lang daw ito ganoong kasimple, hindi nga lang daw ito labanan sa pagitan ng mga top-level monsters. Sa katunayan nga raw niyan ay higit na mas malakas pa sa mga Monster Cave Dominators ang halimaw na kinaharap ng mga ito. Hindi inasahan ni Zuhui ang mga narinig nilang impormasyon, tinanong niya ang Wasp King kung may iba pa ba raw na halimaw ang higit na mas malakas sa mga Monster Cave Dominator. Nagsalita ang ating bida at binanggit ang impormasyon na nalaman niya sa kanyang misteryosong senior. Ang halimaw nga raw na mas malakas at mas mataas pa sa mga Monster Cave Dominator ay ang isang makapangyarihang nilalang na tinatawag na Monster Emperor. Nabigla si Chi Fei sa sinabi ni Zoufan, tinanong niya dito kung ang Monster Emperor ba raw ang siyang naghahari sa lahat ng mga halimaw. Nagtanong din si Chi Fei kung maaari nga ba raw na ang napakalaking kalansay na nasa harapan nila ngayon ay ang mismong kalansay ng makapangyarihang Monster Emperor. Sumagot ang Wasp King na isang araw itong Monster Emperor, nakakasigurado nga raw siya base sa natitirang aura na nananatili sa kalansay nito. Sinabi ni Zuhui na ang Monster Emperor nga raw pala na ito ang siyang naging target noon ni Sheng An. Nagtanong naman si Chi Fei kung bakit daw maging ang mga Monster Cave Dominators ay nagpas siyang kalabanin din ang Monster Emperor. Binahagi ng Wasp King na ayon nga raw sa kanyang Senior Four-Armed Ape King, ang Monster Emperor nga raw na dating namumuno sa lahat ng mga halimaw ay napalaban sa pinakamalakas na tao sa buong mundo. Matapos nga raw makipaglaban ng Monster Emperor ay nagbigay ito ng kautusan na makikisama na lang silang mga halimaw sa pamumuhay ng mga tao. Hindi nga raw sinangayunan ng karamihan sa mga Monster Cave Dominator ang naging desisyon nito. Hanggang sa sikreto ng araw na nakipagtulungan sa mga tao ang mga Monster Dominator para mapatay ang Monster Emperor. Binanggit ng Wasp King na noon nga raw ay hindi pa sigurado ang kanyang Senior Ape King dahil wala pa naman daw itong nakikitang ebidensya. Pero totoo nga raw talaga na nawala ang Monster Emperor mahigit 10 taon na ang nakakalipas. Sinabi ng Wasp King na nasurpresa nga raw siya na totoo nga raw pala ito lalo na't nakikita niya ngayon ang kalansay ng dating Monster Emperor. Sinabi ng Wasp King sa kanyang Master Zoufan na bukod nga raw sa nakuha ni Sheng An ang teknolohiya kung paano makapagbuo ng mga Monster Cave Dominator mula sa kanyang ina, ay kabilang rin daw ito sa mga pumatay sa makapangyarihang Monster Emperor. Dinagdag pa ng Wasp King na sa pagdaan nga raw ng ilang taon ay ngayon lang daw nila nalaman na napakalakas na pala ni Sheng An. Marahil nga raw ay nakapagbuo na rin ito ngayon ng Monster Cave Dominator na kagaya ng Eastern Sea Dominator. Sinabi rin ni Zuhui na ilang taon na nga raw ang nakalipas simula nang manakaw ni Sheng An ang research ng kanyang asawa, marahil nga raw ay mahigit pa sa isa ang nagawa nitong Monster Cave Dominator. Sinabihan ng Wasp King ang kanyang Master Zoufan na kailangan nga raw nitong planuhin ng mabuti ang balak nitong pagpunta sa Imperial Capital para paghigantihan si Sheng An. Sinabi ni Zoufan na kung mahigit nga raw sa isa ang Monster Cave Dominator na nasa ilalim ng command ni Sheng An, ibig sabihin nga raw noon ay mahihirapan talaga siya dahil higit na mas marami na ang mga ito. Sinabi ng Wasp King na wag nga raw mag-alala ang ating bida, matutulungan nga raw ito ng kanyang Master Little Gray kapag lumaki na ito. Hanggang sa nagtaka ang Wasp King dahil wala na pala sa balikat ni Zoufan ang kanyang kinikilalang Master. Nabigla rin ang ating bida at nagtanong kung nasaan na nga raw si Little Gray.
Nagtaka si Zofan noong makarinig ito ng tunog mula sa napakalaking kalansay. Pagkatingin nila sa sungay ng kalansay ay doon na nila nakita si Little Gray. Hindi makapaniwala si Zohui nang inunguya ng alaga ng ating bida ang kalansay ng Monster Emperor. Nagtataka rin si Chi Fei kung paano nga raw ito nagagawang manguya ni Little Gray. Ang buto nga raw ng isang Monster Cave Dominator ay kasing tigas ng bakal, mas matigas pa raw siguro ito lalo na't isa itong Monster Emperor skeleton. Maging sina Zofan at Wasp King ay nagulat din sa ginagawa ngayon ni Little Gray. Agad na lumapit ang Wasp King at pinuri si Little Gray na nakakamangha nga raw ang ginagawa nito. Tama nga raw ang hinala niya na isang araw talagang descendant ng Monster Emperor ang kanyang Master Little Gray. Tuwang-tuwa rin ang Wasp King habang sinasabi na hindi nga raw siya nagkamali ng pagpili sa kanyang magiging master. Sinampiga ni Little Gray ang Wasp King dahil iniistorbo nga raw siya nito sa kanyang pagkain. Tumilapon ang Wasp King pero namangha pa rin ito sa lakas ng kanyang master. Sigurado nga raw siya na sa hinaharap ay magiging isa itong napakalakas na Monster Emperor na muling maghahari sa lahat ng mga halimaw. Nagtanong si Zohui sa ating bida kung saan daw nito nakuha ang alaga nitong si Little Gray. Tinanong niya rin kung anong klase raw ng halimaw ang tutang ito. Sumagot naman si Zofan at sinabi na nakuha niya nga lang daw si Little Gray noong nagkaroon ng Monster Swarm sa Jinning City. Sinabi ni Chi Fei na malaki nga raw ang posibilidad na si Little Gray ay ang anak ng dating Monster Emperor. Nagulat na lang sila noong makita nila na naubos na ni Little Gray ang buong sungay ng Monster Emperor skeleton. Sinabi ni Zohui na nakakamangha nga raw at nagawang makain ni Little Gray ang buong sungay ng Monster Emperor kahit na 100 beses ang laki nito kaysa sa kanya. Nagulat ang lahat noong makita nila na nag-umpisang mag-transform ang busog na si Little Gray. Sinabi ni Zofan na ganito nga rin daw ang itsura ng itlog kung saan lumabas noon si Little Gray. Noong maging isang itlog muli si Little Gray ay may biglang pumasok na alaala sa isipan ng ating bida. Habang lumilipad ang Monster Emperor ay naisip nito na hindi niya nga raw inasahan na magagawa siyang mapuruhan ng nakalaban niyang tao. Mukhang mas malaki pa nga raw ang potensyal ng mga tao kaysa sa inaasahan niya. Ang opsyon nga raw na pamumuhay kasama ang mga tao matapos ang gabi ng pagbagsak ng mga bulalakaw ay ang pinakamagandang paraan para makaligtas ang kanilang monster community. Nagtungo ang Monster Emperor sa loob ng isang monster realm para doon muna pansamantalang magpagaling. Habang ginagawa niya ito ay nagbigay siya ng kautusan sa mga Monster Cave Dominators na wag daw ang mga itong gagawa ng anumang pagsalakay at mamumuhay nga raw sila ng payapa kasama ang mga tao. Agad na sumagot ng oo ang 4 na Monster Cave Dominator sa ipinag-utos ng halimaw na namumuno sa kanilang lahat. Pero karamihan pala sa kanila ay tutol na mamuhay sila kasama ang mga tao. Sinabi ng isang Monster Cave Dominator na mukhang mahina na nga raw ngayon ang aura ng Monster Emperor, hanggang doon na siya nagbigay ng mungkahi sa ibang mga Dominator. Nakipagtulungan ang mga Monster Cave Dominators sa mga tao para mailigpit ang Monster Emperor na pansamantalang nagpapagaling. Nagalit ang Monster Emperor noong mapagtanto nito na maging ang mga halimaw na kanyang pinamumunuan ay pinagtraidoran siya noong mapansin ng mga ito ang kanyang panghihina. Bigla na lang nagbuga ng isang bagay ang Monster Emperor patungo sa itaas ng kalangitan. Imbis nga raw na labanan niya ang mga ito hanggang sa pare-parehas silang mamatay ay ilalagay na nga lang daw niya ang kanyang pag-asa sa hinaharap. Sinabihan ni Sheng An ang mga kasama niyang war gods na patayin na raw nila ang Monster Emperor. Kapag napatay nga raw nila ito ay magagawa na nilang pagharian ang buong mundo. Pinilit mang lumaban ng Monster Emperor pero kamatayan pa rin ang kinahantungan nito dahil sa dami ng kanyang mga nakalaban at sa rebelyon ng mga Monster Dominators. Hanggang sa doon na nga natapos ang alaala na nakita ng ating bida. Napaisip si Zofan kung alaala nga ba raw ni Little Gray ang mga nakita niya sa kanyang isipan. Pero wala pa nga raw muwang noon si Little Gray. Marahil nga raw ang mga pangyayari na nakita niya ay nagmula sa natitirang alaala na nananatili sa kalansay ng makapangyarihang Monster Emperor. Shoutout kay Idol Ryan J. Villarba sa pagbibigay ng 125 stat points sa ating ika-125 bahagi ng kwento. Maraming salamat po. Nagulat ang lahat noong mapansin nila na nag-umpisa ng mabiyak ang malaking itlog kung saan muling napasok si Little Gray.
Noong makita nila ang bagong anyo ni Little Gray ay napapaisip sila kung naging isa na nga ba raw itong ganap na Monster Emperor. Habang humihiyaw si Little Gray ay sinabi ni Zuhui na nakakakilabot nga raw ang aura na inilalabas nito. Sinabi naman ni Chi Fei na higit na mas malakas pa nga raw ang aura na inilalabas ngayon ni Little Gray kumpara sa mga Monster Dominator, mukhang naging isa na nga raw talaga itong ganap na Monster Emperor. Nangamba rin si Chi Fei na baka raw atakihin sila ni Little Gray dahil mukhang nagwawala nga raw ito. Nag-alala si Zuhui sa kanyang anak noong makita niya na lalapitan na ito ni Little Gray. Nagbago man ang itsura ni Little Gray pero hindi nakaramdam ng pangamba ang ating bida na sasaktan siya nito. Sinabi ni Zofan sa hinahaplos niyang si Little Gray na inakala nga raw niya na magbabago na ito nang dahil sa pagbabago nito ng anyo, pero mukhang nananatili pa rin daw ang lahat ng taglay nitong katangian. Sinabi rin ng ating bida na mabuti nga raw at napagtanto rin agad ni Little Gray na naging malaki na ang katawan nito kaya nagdahan-dahan na ito noong lumapit ito sa kanya. Kung itinuloy nga raw nito ang paglapit ng mabilis ay hindi niya nga raw kakayanin ang impact ng kasalukuyan nitong laki. Namangha si Zuhui dahil hindi niya nga raw inasahan na magiging isang Monster Emperor ang alaga ng kanyang anak, sinabi rin ni Chi Fei na talagang nakakamangha nga raw ito. Sinabi ni Zofan na ngayon nga raw na lumaki na si Little Gray sa ganoong level, mukhang oras na nga raw para magtungo sila sa Imperial Capital at nang masingil na nila si Sheng-an sa lahat ng kasalanan na ginawa nito sa kanila. Agad na ibinuka ni Little Gray ang malalaki nitong pakpak matapos marinig ang balak na gawin ng kanyang master. Sinabi ni Zofan na umalis na nga raw sila ngayon, ang destinasyon nga raw na kanilang pupuntahan ay ang Imperial Capital. Nagsama-sama sa isang lugar ang mga miyembro ng War Gods Council ng Imperial Capital. Lumapit ang isang lalaki para batiin si Mr. Sikong, sinabi ng lalaki na talagang nananatili pa rin daw itong malakas at malusog. Sumagot naman si Mr. Sikong at sinabi na hindi na nga raw siya kagaya noon. Tumatanda na nga raw siya at pakiramdam niya nga raw ay nahihirapan na rin siyang bumiyahe ngayon ng napakalayo. Nainis si Sikong Yu habang sinasabi sa kanyang lolo na sobra-sobra na nga raw ang mga ginagawa ni Sheng-an. Talagang nagpatawag pa nga raw ito ng biglaang pagpupulong at pinilit pa rin daw nito na dumalo maging ang kanyang lolo. Parang mga tauhan na nga lang daw kung ituring ng Sheng family ang kanilang angkan. Sinabihan naman ni Mr. Sikong ang kanyang apo na wala raw silang ibang pagpipilian lalo na't napakalaki na nga raw nang nadagdag sa kapangyarihan ng Sheng family nitong mga nagdaang taon. Sa three major war god families nga raw ng Imperial Capital, ang Lai family at ang kanilang araw Sikong family ay nag-uumpisa ng mapag-iwanan ng Sheng family kung lakas ang pag-uusapan. Sinabi ni Sikong Yu na kahit nga raw malaki na ang inilakas ng Sheng family, malamang nga raw ay hindi pa rin ang mga ito malalampasan ang pinagsamang lakas ng Lai family at ng kanilang Sikong family. Siguro nga raw ay maaari na rin nila ang mga itong tutulan kapag nagsanib puwersa ang dalawa sa three major war god families. Sinabihan ni Mr. Sikong ang kanyang apo nang wag daw itong magsalita ng mga ganoong bagay lalo na't nasa isa silang pampublikong lugar. Doon na rin sinabi ni Mr. Sikong na may mga bagay pa nga raw siya na hindi nababanggit kay Sikong Yu. Base nga raw sa sikreto niyang pag-iimbestiga sa Sheng family, mukhang ang kapangyarihan nga raw na taglay ng mga ito ngayon ay higit pa sa kanyang inaasahan. Mukhang ang nakatagong kapangyarihan nga raw ng Sheng family ay mas mahihigitan pa ang pinagsamang lakas ng Sikong at ng Lai family. Nagulat si Sikong Yu sa impormasyon na sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Nagtanong siya kung paano raw ito naging posible, tinanong niya rin kung mahigit na ba raw sa 5 ang advanced level war gods ng Sheng family. Napahinto ang pagbubulungan ng lahat noong pumasok na ang tao na kanilang hinihintay. Nagsalita ang dumating na si Sheng-an at binati ng magandang gabi ang lahat. Sinabi niya rin na lubos nga raw siyang nagagalak dahil nagawa pa rin ang mga itong dumalo kahit nabiglaan ang pagpapatawag niya ng pagpupulong. Matapos ang pagbati ay sinabi na ng direkta ni Sheng-an ang mga gusto niyang sabihin. Ipinatawag niya nga raw ang lahat ng mga ito para pag-usapan ng isang napaka-importanteng desisyon. Doon na sinabi ni Sheng-an na sana nga raw ay tumugon ang mga ito sa binabalak ng Sheng family na pagsamahin ang buong kapangyarihan ng Imperial Capital para pagharian ang kanilang bansa at hanggang sa mapamunuan na nila ang buong mundo. Wawasakin nga raw nila ang lahat ng mga mahihina at pag-iisahin nga raw nila ang buong mundo gamit ang napakalakas na kapangyarihan. Kapag nagawa ng araw nila ito ay saka naman sila gagawa ng malakihang pag-atake laban sa mga halimaw.
Sinabi ni Sheng An na lahat nga raw ng tao na dumalo ngayon sa pagtitipon ay makikilala bilang mga bayani pagdating ng araw. Sa ilalim nga raw ng pamamahala ng kanilang Sheng family ay gagawa nga raw sila ng isang bagong henerasyon para sa mundong ito. Nagulat ang lahat sa mga narinig nila mula kay Sheng An, mukhang nababaliw na nga raw ito dahil binabalak nitong kalabanin ang buong mundo. Nagsalita ang mga taong dumalo na pinalagpas ng araw nila ang paggamit ni Sheng An sa posisyon nito na pagiging presidente ng kanilang War Gods Council para gumawa ng biglaang pagpapatawag. Pero napakalaking kalabisan na raw ang sinabi nito sa publiko na balak nitong makidigma laban sa buong mundo, hindi na nga raw ito karapat-dapat sa kasalukuyan nitong posisyon. Iminungkahi ng marami na alisin na raw nila si Sheng An sa posisyon nito na pagiging presidente. Dinagdag pa ng isang lalaki na sa pagdaan nga raw ng bawat taon ay mas lalong nadaragdagan ang pagiging mayabang ng Sheng family. Binalaan din ng lalaking ito si Sheng An na kahit nga raw makapangyarihan ang Sheng family na kinabibilangan nito, tingin nga ba raw nito ay magagawa ng mga itong kalabanin ang pinagsama-samang lakas ng mga war god families na nasa imperial capital. Ibinulong ni Si Kung Yu sa kanyang lolo na marahil nga raw ay wala silang laban sa Sheng family kahit makipagsanib puwersa pa ang kanilang Si Kung family sa buong angkan ng Lai family. Pero ibang sitwasyon na nga raw kung ang lahat na ng mga war gods ng imperial capital ang makakalaban ng mga ito. Sinabi ni Mr. Si Kung na parang may mali nga raw doon, kilala nga raw niya si Sheng An na isang napakatusaw na tao at napakaingat kung kumilos. Mukhang malakas nga raw ang loob nito na gumawa ng ganoong desisyon dahil may nakahanda na agad itong plano. Sinabi ni Mr. Si Kung na hindi niya nga raw malaman kung bakit hindi siya ngayon mapalagay. Nagsalita na muli si Sheng An at sinabi na nakakalungkot nga raw ang naging reaksyon ng mga ito, inakala pa naman daw niya na papayag na ang mga ito at hindi na magkakaroon pa ng problema. Nagulat ang lahat noong mapansin nila na nagkaroon ng nababasag na lagusan sa may bandang likuran ni Sheng An. Noong may lumabas na isang napakalaking paa ng halimaw ay doon na nila napagtanto na konektado raw pala ito sa isang monster realm. Agad na tumilapon ang mga nasa unahang war gods matapos ang mga itong tamaan ng pag-atake ng lumalabas na halimaw. Sinabi ni Sheng An na ayos lang daw sa kanya kung hindi man daw siya ng mga itutulungan, sapat na naman daw ang kapangyarihan ng kanilang Sheng family para isagawa ang kanyang napakagandang plano. Nangamba ang mga dumalo na pinuno ng bawat war god families sa paglabas ng isang makapangyarihang halimaw. Pero mas lalong lumaki ang kanilang pangamba nang dahil sa mga sunod na nangyari, nagtataka sila kung bakit daw napakaraming monster realm portals ang bigla na lang lumabas doon. Sumugod ang tatlong lalaki at sinabi na maghanda na nga raw si Sheng An para sa katapusan nito. Hindi nga raw nila akalain na lubusan na ang kawalang hiyaan nito at magagawa nitong makipagsabwatan sa puwersa ng mga halimaw. Sinabihan din ni Si Kung Yu si Sheng An na sumuko na nga lang daw ito sa ginawa nitong pagtatraidor sa buong sangkatauhan. Nagtaka si Si Kung Yu noong bigla siyang pinigilan ng kanyang lolo noong balak na rin niyang atakihin si Sheng An. Sinabihan ni Mr. Si Kung ang kanyang apo na wag daw muna itong basta-bastang gagawa ng pagkilos. Tama ang naging desisyon ni Mr. Si Kung dahil napakadali lang na tinalo ng isang halimaw ang tatlong war gods na nagtangkang umatake kay Sheng An. Tinawanan lang ni Sheng An ang sinapit ng mga tao na gustong kumalaban sa kanya. Sinabihan niya ang lahat na wag nga raw siya ng mga itong sisisihin dahil binigyan niya naman daw ang mga ito ng pagkakataon para makilahok sa kanyang binabalak na plano. Hindi makapaniwala si Si Kung Yu noong makita niya na ganoon lang kabilis na natalo ang tatlong war god na kabilang sa ibang war god family. Sinabi ni Mr. Si Kung na tama nga raw ang hinala niya na pinoprotektahan nga ng mga naglabasang halimaw si Sheng An. Ito nga raw pala ang dahilan kung bakit kanina pa siyang hindi mapalagay. Nagsalita si Sheng An at sinabi na bibigyan pa niya nga raw ng tsansa ang lahat ng mga ito, hahayaan niya nga raw na ang old master ng Si Kung family ang unang gumawa ng desisyon. Sumagot si Mr. Si Kung at sinabihan si Sheng An na matagal na nga raw na pinapalagpas ng kanilang Si Kung family ang masama nitong pag-uugali, pero sa pagkakataong ito nga raw ay hindi na niya ito palalampasin. Tinanong ni Sheng An si Old Master Si Kung kung yun na ba raw talaga ang desisyon na napili nito, nakakadismaya naman daw na marinig ito. Sinabi ni Sheng An na dahil nga raw balak na rin siya nitong kalabanin, ibig sabihin nga raw noon ay kailangan na rin nitong mamatay. Agad na kumilos ang isang makapangyarihang halimaw matapos nitong matanggap ang hudyat ni Sheng An.
Habang dumedepensa ay doon na napagtanto ni Mr. Sikong na mukhang isang araw Dominator-level monster ang halimaw na umaatake sa kanya. Nagulat si Sikong Yu sa sinabi ng kanyang lolo, nagtataka siya kung paano naging sunod-sunuran ang isang makapangyarihang Dominator-level monster sa walang hiyang si Sheng An.